guys! Welcome dito sa Rasana Tarot. Ang reading nito ay for collection for anyone who can resonate sa reading ito. This is a general and collective reading your energy at this time. Faith. You have faith. Meron kang faith. Nanampalataya. Yan. You are moved by your faith. You can move mountains because of your faith. Ay, napakalakas, napaka-strong, napaka-powerful ng iyong aura. And bukas and active yung iyong mga chakras. Umaapo yung aura mo. Ayun o. Powerful. Knight of Pentacles in reverse and the Seven of Wands in reverse. Hindi ka na feeling threatened or hindi ka na ma-intimidate. Hindi mo na maramdaman yung parang natatakot ka, tinatakot ka, o yung may nananakot sa'yo o may mga nang-influence sa'yo, mga ganun ba? Hindi mo na ma-receive yung mga consistent or yung mga sinesend nila sa'yo na tuloy-tuloy, na committed sila sa pag-offer yan sa'yo, sa pang-influence o sa pang-atake sa'yo para maging fearful ka, para maging defensive ka ba? Yun ang effect nun. Kaya hindi ka na maging defensive. Or right now, you're not defensive anymore. Ano pa? The Wheel of Fortune. Upright ba itong Wheel of Fortune? Yeah, it's upright. Mag-umpisa ka na ng destiny mo. Ano pa? Pero may gustong pumigil dito. Snake. Oh, may snake dito. Gusto niyang pigilan. Pero, meron pang mga parang mga paniki, no? Mga kampo ng kadiliman. Gusto nang pigilan itong destiny mo. Pero, mag-umpisa na yan. Gano'n naman talaga pag destiny. May mga gustong pumigil dyan. May mga gustong magpa-delay dyan. Six of Pentacles. What's with the Six of Pentacles here? May mag-reach out sa'yo. May mag-invest sa'yo. O may magsisend sa'yo ng message na hindi na siya mananahimik pa. Kung ginusing ka nito, hindi na siya magugusing, o kung nanahimik lang siya na hindi niya sinabi sa'yo yung feelings niya, sabihin niya na. Upright ba ito? Three of Pentacles. On reverse daw ito. Kung meron mga nagtutulungan para meron mga nagtutulungan, mga taong evil at mga elementong evil, mga kampo ng kadiliman, yan ang mga nagtutulungan para pigilan tong destiny mo. Hindi na sila magtatagumpay dyan sa mga gagawin nila na yan, no? And mahina na yung kanilang pwersa. Mahina na sila, they're weak. And matagumpay ka na at magsasucceed ka na. Hindi na sila makapangharang pa, hindi na sila makapigil pa sa destiny mo, kung ano yung destiny mo, or kahit kung hindi man to destiny ay yung swerte mo sa buhay ba, yung swertihin ka na sa buhay, hindi na lang pergilan pa yung swertihin ka sa buhay, yung swerte mo sa buhay, o yung destiny mo, kung meron kang destiny. Sino yung mag-invest sa'yo? Someone unstable, grounded, feeling insecure, someone na hindi na umiiwas, or this person is not hiding anymore. Hindi na siya nakipag-hide and seek. Hindi na siya nag-ghosting, hindi na siya nagtatago-tago pa, hindi na siya umiiwas na mag-take na action sa'yo.
Death card. May namatay daw. Si Queen of Pentacles. May namatay. Let's see. Ay, hindi. Oh, hindi siya may namatay. May mamamatay. Upright ba to? May mamamatay. Yun, may mamamatay. Si Queen of Pentacles. Mamamatay yan si Queen of Pentacles. Yan o. Death card. Ano yan si Queen of Pentacles na yan? Yan bang gumagawa ng deceit and scheme sa'yo? Tama. Yan nga. O kaya, may manawala sa'yo. Yan ang gumawa ng deceit and scheme sa'yo. Yan mamamatay. Maring witch yan. O kung ano man. Yan ang gumawa ng deceit and scheme sa'yo. Mamamatay yan. Of course, saan diretso? Malaman na lang yan. Pag namatay siya kung saan diretso ng kaluluwa niya. Kung mabuti ang gawa niya, di sa langit. Pero kung evil, edi alam na. Impyerno. So, ano naman ang next na mangyayari sa buhay mo? May mamatay pa lang. Pride yan, Cups. Pride. Ngayon yun, ang mangyayari. May mag-message or may travel, punta sa'yo, may makapagkita sa'yo, may mangyayaring union. Kikita kayo face to face, mag nose to nose chart. Parang nag-nose to nose yung babae dito. Parang titigan yung isa't isa sa mga mata. Yan. And ano yung next na mangyari sa buhay mo yan? Wala na yung mga distractions, wala na yung mga nagpapalito sa inyo ni person na magkakaroon ng union sa inyo. Sino ba yung person na magkakaroon ng union sa inyo? Ayan na yun. Ito nakarecover sa sadness, na hindi na siya nagpapadala sa kalungkutan niya, hindi na siya matamlayin, hindi na siya nagpapadala sa manipulation. Pag mga ganito kasi minamanipula yan, kaya naging malungkot. May namanipula dyan sa isip niya para magmukmuk na lang at maging malungkutin, maging matamlay, hindi maging positive, hindi maging hopeful ba. Ano yung next na mangyari sa buhay mo yan? Liban dyan. So yun na yan. King of Swords, maging mayaman ka na, maging secure, stable, grounded, practical, hardworking, influential, maging ano ka na, always busy, kasi King of Pentacles to, maging intellectual, logical, and sharp yung mind mo, maging strict ka na, hindi ka na maging malambot pa yung mapadala sa emosyon mo, maging control yung emotion mo. Malaga yun. Mag-heal ka na at mag-active ka na din, no? May balance na, mag-heal ka na at mag-active ka na, mag-active na yung buhay mo, interesting, exciting, mga ganon. Pursue mo na yung mga exciting na kung ano man yung gagawin mo exciting para sa'yo. And then maging passionate ka na, napaka-attractive mo. So yan. And then ano pa ang about dyan kay dito sa person na to na sa Seven of Swords in reverse. Ano yung feelings dyan sa'yo? Four of Swords. Upright na yung Four of Swords. In reverse. Four of Swords in reverse.
Para bang hindi panatag, hindi stable yung feelings niya. Hindi ba nakaka-recover? Yan. Hindi pa tahimik yung kalooban niya. Ano pa? Dahil hindi siya nagsucceed, dahil hindi siya nagtagumpay. Kaya hindi matahimik yung kalooban nitong person na to. Kaya minsan siguro ay pati isip niya hindi na matahimik. Ninenervyos siya. Pero, ninenervyos siya guys. O parang kinakabahan. Ganon. Pero gusto niyang bumuo ng family with you. Gusto niyang bubuo kayo ng pamilya. Ayan. Ano ang iniisip ngayon ni Seven of Swords in reverse na yan? Iniisip ko lang. Ang maging bold and daring, ang maging positive siya hanggang sa ma-achieve niya yung goal niya. I-push niya lang kasi merong mga kailangan maging positive siya at huwag maging negative, mag-isip. Kasi meron ng mga gustong pigilan siya, na gusto siya ang maging matigas o yung magmatigas. Yan. And ano pa? Ang bumalik, ang may balikan siya. Baka sa'yo. Sa person na meron silang soul connection. Sa'yo. Of course, sa'yo. Sa'yo. Sa'yo to. Na gusto kayong itali ng devil, may kadena yung devil, oh. Kasi ayaw niyang magkatuluyan kayo. O mga evil na mga tao, pwede rin sumusimula ng devil dito. Sa mga kampo ng kadiliman, ganyan. Ayan. Kung na-notice niya sa mga readings ko, may impyerno, may ganon. May hatol sa impyerno. Yan kasi ang mission ko guys, na warning na may impyerno. Sana ako sa mission na ganyan, mag-warning na may impyerno. Kasi nga, nasa end of times na to, kaya may mga mission na ganyan. So, yan. Ako, direct ako may salita eh. So, it depends on you. Kung maniwala ko hindi. Sa inyo na yan. Three of Swords. Star. Emperor. Sa mga huling days pa nga talaga, merong dalawang saksi pa niya na magwa-warning, no? Talagang, ewan ko, bumundo ata yan. Dalawang saksi, merong ganyan, ah. Parang sa YouTube na. Dalawang saksi. May mga pangyarihan sila makapagpababa ng apoy. Ay, ewan ko galing sa langit. Basta ganoon. Tapos, makapagpaulan ata sila ng apoy. Parang ganoon eh. Kung makapagpababa sila ng apoy mula sa langit. Or else ay makapagpaulan sila ng apoy. Kung basta gano'n, parang gano'n eh. Yung dalawang saksi na sa Biblia daw. Tsaka, may makapangyarihan sila, bubuga sila ng apoy. Basta yan. Napalag ko lang sa YouTube dyan. Ang dalawang saksi na yun. Sa last days pa yan mangyayari. Pero, after pa ng dalawang saksi na yun, meron pang iba pa na mag-warning sa mga tao. Oh. Pero yun talaga, may mga sa side ng God, may warning talaga yan. Pero kung sa side ng kadiliman, udyukan kayo na, sige lang, gawa lang kayo ng gawa ng kasamaan. Masisave pa rin naman kayo.
Yun ang sabihin nila. Noon, pagka sugo ni Satanas. Pero pagka sugo ng God ay warning. Warning talaga yan. Warning. No? May warning. Ganun talaga yun. Warning ng mga tao. Kunti o marami man. Depends kung sino makarinig. Yan. Emperor star. May positive na eh. Yung ang mangyayari sa buhay mo, maging famous ka, o kaya maging inspire ka, o maging inspirasyon. And merong masasaktan kung nakita niyo may gagamba. Heart attack. Witch ba yan? Kasi may gagamba. Witch heart attack. Isang pamilya. O isa sa isang pamilya na yan. Pamilya ng witch. Pwede. Upright ba yan? Pamilya ng witch. Heart attack sila. Kasi may gagamba dito yun. And then, hindi ka nila mapipigilan eh. Hindi ka mapipigilan sa kung ano yung maabot mo pang pinnacle success. Yan o, the emperor. Sumisimbolo ng goat na ang goat ay hindi natatakot sa mga challenges sa mga inaakyat niyang matataas. Hindi siya natatakot. Parang gusto niya akyatin, no? Napaka-determined yung goat na umakyat sa matataas na cliff, sa bundok, mga ganun. Ano pa? Mga dyan. Queen of Wands Reverse. Ano itong Queen of Wands Reverse na to? Wala daw ng confidence and strength and charisma and bravery. Attractiveness. Ito si Queen of Swords na yan, no? Si Queen of Swords na yan. Yan ba yung sa pamilya na yan? Yung Ten of Cups. Yan na nga yun. Yan. Pamilya ng witch. Yan. Meron pa si Queen of Pentacles pa, di ba, mamatay yan? Oh, meron pa mamatay. Ang mga witch, hindi dapat pahinayangan kumatayan. Maliban ang pamilya nyo, ay di talagang maawa kayo kasi pamilya nyo. Pero kasi kampo na yan sila ng kadiliman. Yun talaga eh. Kung kampo ng kadiliman, kaaway ng God yan. Kaaway ng light. Baga, sa side ng kadiliman na yan sila eh. Oh, kung kakampi kayo dun sa mga kampo ng kadiliman, mapupunta kayo sa impyerno kung gagayahin nyo doon yung ginagawa nila at yan ang inyong kakampihan. Kasi ibig sabihin, tinotolerate nyo yung ganyan at gagayahin nyo pa o ganyan din ang gagawin ninyo. So, dapat ay wag itolerate, wag kampihan ang masasama, ang mga kampo ng kadiliman. At pag pinarusahan, yan na yung consequence na mga ginawa nilang kaililan. Hindi yung parusa na na kunwari nawala yung kanyang mga kabuhayan. Sila may gawa yan sa iba kung bakit nawala, na sira yung kabuhayan ng iba o kaya kung anong pagkapistihan yung ginagawa nila sa iba kaya na-ruin. Yung kaparusahan dyan, afterlife, yun talaga yung matinding parusa sa kanila sa mga gumagawa ng mga yan, yung mga witches na yan kasi kampo ng kadiliman doon sa impyerno. Yan ang kanilang kaparusahan. Hindi yung tanggalan ng kayamanan o hindi yan ang parusa dyan sa mga yan. Kasi sinasabi ng karma na pag nabubuhay pa na nakakarma, nagkaroon ng bad karma. Hindi ganyan ang parusa ng God. Hindi ganoon. Afterlife, impyerno. Yan ang parusa sa kanila. So ano pa, yung mga gumagawa niyan, katulad ng
wala yung negosyo mo, may gumagawa ng scheme and deceit niya ng mga evil na mga tao kasi naiinggit sila, kadalasan naiinggit yan. O kaya yung pinapangit yung mukha mo. Hindi yun bad karma eh. May nainggit dyan kaya gumawa ng witchcraft. So, hindi yun bad karma. Yung kakarmahin yung gumawa niyan. No? Kasi, nainggit nga. Dahil sa inggit niya, gumawa siya ng mga ganong ka-evilan, kasamaan. Kaya, ang hatol siya, impyerno. Yung mga ganon. May impyerno yan sila. Kasi, dahil sa inggit nila, manghalit sila, mangharm sila. Madami against dyan. Lalo na yung mga Diyos, no? Dahil pangit pakinggan. Pero yun ang katotohanan. So yan, hindi yan talaga komportable pakinggan. Hindi kumbaga parang rough siya pakinggan, no? Yung mga ganong word. Pero yun ang katotohanan eh, na magawa natin. Yun ang totoo. So, ang next na mangyari sa buhay mo? Kasi maka-hurt ng feelings na mga ganun. Eh, hindi na nga sila sa side ng kabutihan eh. Pinili nila ang side ng kadiliman. May choice ang tao. Number 6. Clover. Maging komportable yung buhay mo, maging maliwalas, maging comfortable, at maging fresh looking ka. Mas lalong mabata yung mukha mo. Dahil wala ka na maging problema pa. And then, 3. Maging rooted, grounded ka, and patuloy na mag-grow. No? O mga pangugat-ugat ka na. Parang ganun ba na patuloy ka mag-grow, no? Yayabong, uunlad, asenso, hindi rooted, hindi ka na mabuwan, ganun. And mag-umpisa ka ng relationship is of hearts. Kung may maging courageous na i-pursue ka, for sure itong si Seven of Swords in reverse, or meron pang iba. So ayan, ito na lamang guys for collective reading.